mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, magpo-phone comparison tayo between sa napakabenta ng mga Samsung devices ngayon, ang Samsung Galaxy A06 5G versus sa Samsung Galaxy A16 5G. Ano kayang perfect na smartphone ng para sa inyo? Ano pa pinagkaiba nila? Tara, check natin. So yan, kinumpare ko tong dalawang to side by side kasi pareho po sila ng chipset. Marami ngayon ang nagugulaan kasi itong A16 5G minsan grabe magbaba ng price to. Usually minsan makukuha nyo to ng 6 to 7,000 pag may stock, pero bumabalik din siya sa kanyang SRP, minsan nasa 9,000. Mga iba hinihintay ang A16 5G mag-sale. Pero ang A06 5G kasi, available siya ngayong payday sale sa official store ni Samsung. Parang ginagawa ang technique ni Samsung, hindi niya inolin yung stocks, inuunti-unti niya eh. Parang nung payday nung August, available yung A16 5G sa halagang 6,000 pesos, wala yung A06 5G dyan. Ngayong payday ngayon September 15, ang available po is yung A06 5G, yung A16 5G, hindi po siya available. Kaya dito na lang sa view products natin, nandyan naman po lahat ng mga stocks na available ng A06 5G at A16 5G. Tapos pag bumili pa kayo dito sa ating view products sa YouTube, makukuha kayo ng special voucher sa online. Kaya dyan na kayo bumili ngayong payday sale. At maraming nag-ano neto, Lods, ano ba? Minsan kasi ang A16 nakuha natin ng 6,000 eh. Ako nakuha ko yung A16 ko 5G ng 6,000. Minsan nagiging 5K pa yan, pagswertihan 7K, ganyan. Tapos yung A06 5G kasi, available siya ngayon sa online ng 4 to 5,000 pesos. Sabihin na natin pag sale, usually ang price difference sila is 2,000, 3,000, minsan 5,000 pesos. Ngayon, magtatanong iba, Lods, ano ba? Dito na ba ako sa A06 4G? Dito na ba ako sa A06 5G na mas makakatipid ako, or all in na ako sa A16 5G na magdadagdag lang ako ng few thousand of pesos at magiging sulit ba siya? Kasi kaya sila naguguluhan mga ka-J-Vlog, pareho po kasi ng processor ang A06 5G at A16 5G. So syempre mas advantage ang A16. Tatalakayin natin yan kung ano ba yung mga lamang na specifications ng A16 5G sa A06 5G at kung bakit yung few thousand of pesos nyo ay magiging sulit naman na upgrade dito sa A16 5G. Pero syempre naiintindihan ko rin naman ng mga ibang consumers natin na parang ang sagaran nilang budget is 5,000, 4,000. So ngayon, ang gusto lang nila malaman kung magiging sulit ba pag binili nilang A06 5G. So dito sa ating video na to, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano po ba ang perfect bilhin ngayong payday sale. Next is, gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages of course ng A16 5G sa A06 5G. At syempre, yung mga similarities sila. Ang una nilang similarities yung screen display and notch display. So, both smartphone ay naka-notch display. Pareho rin sila ng screen size, no worries, at pareho silang naka 90Hz screen refresh rate. Magkaiba lang sila ng resolution dahil si A06 5G ay HD plus 720p compared sa A16 5G na naka Full HD plus 1080p na. Mas better resolution at ito po ang pinaka advantage ng A16 5G, of course sa A06 and sa mga ibang competitors niya, Super AMOLED display. Again, kahit sa mga higher entry and even mga smartphones na mid-range, AMOLED lang po yan. Dito sa A16 5G, naka Super AMOLED display itong device na to, na yan yung isang napakagandang advantage netong A16 5G dito sa A06 5G. So, mas better viewing experience, mas premium viewing experience. Kumbaga, may enjoy nyo po ang paggamit nyo ng smartphone sa A16. Ayun nga, kaya nga tinago ko yung isa, yung A16 ko, kasi mas better, ang ganda manood, ang ganda maglaro, lalo pag nagsi-COC ako, yung yung details, yung sharpness nandoon eh. So, yun yung isang reason kung bakit magiging sulit yung hard-earned money nyo or yung few thousand of pesos na dagdag nyo sa A16 5G. Similarity sila is yung chipset. Pareho po sila ng processor, the MediaTek Dimensity 6300. Kaya when it comes sa performance ng chipset, pareho sila mabilis. Pero again, may lalamang ang A16 5G dahil ang
ang RAM nito is 8GB of RAM compare sa A06 5G na 4GB of RAM. Tapos 256 na po ang A16 5G, sa A06 5G is 128GB. So yun yung isang mas lalamangin ni A16 na mas magiging better yung ating gaming experience, of course, mas better yung RAM at merong plenty of storage. Pero don't get me wrong, the A06 5G when it comes sa kanyang presyo na 4 to 5,000 pesos, napakasulit pa rin ng 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So yan din yung isang reason kung bakit magiging sulit yung idadagdag nyo sa A16 5G. Next, camera. Sa camera, ang maganda sa A16, kumpleto recados tayo. Meron tayong ultra wide, meron tayong macro lens, at yung main megapixel is 50. Sa A06 5G, pareho rin sila na main camera is 50 megapixels. Come sa megapixel ng camera nila, parehong-pareho. Pero syempre may ilalamang ang A16 5G dahil kumpleto siya sa camera lens na very rare din natin makikita sa mga smartphones today na merong ultra wide sa entry level segment tapos may macro lens pa. Na dati nung 2020, 2021 yan yung parang nag-aagawan sila sa specs na yan, paagandahan, paramihan ng lente, tapos may ultra wide. Pero sad to say ngayon nawala na yung ganyang hype. Na very rare na natin makikita sa mga ibang brands na kumpleto na may ultra wide at macro lens. Pero dito sa A16 5G, makikita po natin yan. Sa biometrics, pareho rin sila. Hindi po in-display fingerprint scanner ang A16 5G. Na yan yung isang nireklamo ko nung lumabas yan nung 2024 for a mid-range smartphone na hindi po in-display. Syempre, isang deal breaker. Pero dito ngayon, which is pag nakuha nyo to ng 7,000, 6,000, very naman acceptable pa ang side mounted fingerprint scanner. So when it comes sa biometrics ng dalawa, pareho rin naman sila ng na equip ng face unlock at fingerprint scanner. Next, battery. Sa battery, pareho rin 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. And syempre, pag binili nyo tong dalawang device na to, wala po silang charger out of the box or wala silang included na charger. Kaya paswertihan talaga pag bumili kayo sa online. Dito sa online, nung bumili ako, may nakuha akong mga charger dito separate, of course, parang ginawa nilang promo yon. The sad reality ngayon na dapat yung included talaga na accessory ay ginagawa na nilang pa promo ngayon or pa freebie. So kung hindi nyo to makuha ng may charger, meron po akong marirecommend sa View products natin. I think nandito pa yan. Ito, Ugreen 20 watts power adapter. So ito ay very convenient, napakaliit. Meron tong 30 watts and 20 watts. So napakamura, 400 to 300 pesos, meron na kayong charger na third party na mura. Kasi pag bibili kayo sa Samsung mismo, mas mahal siya. I think nasa 1,000 plus ang kanilang charger. Pero yung mga third party, mura lang naman yan. So ilalagay ko na rin yan dito sa ating View products. Ayun, slim box na sila. Kaya wala silang mga charger. Pero maganda nga dun, lahat sila equipped ng 25 watt fast charging rate. For is price din naman, yung SRP na usapan, hindi bagay yung 14,000 na 25 watts. Pero pag nakuha nyo to ng 7 or 6,000, 25 watt is acceptable pa naman. Kaya very convenient pa rin naman mag-charge dito sa A06 and A16 5G. Pareho rin naman sila po ng battery at fast charging rate. And even the water protection, pareho sila na IP54 water and dust resistant. Kaya wala tayong pinagkaiba dyan. Pero when it comes to design, for me, I'll prefer all the way ang design ng A16 LTE, ng A16 5G. Mas better, mas magandang color options, at kumbaga mas premium siyang tignan compare dito sa A06 na yes, lang siya parang very simple and minimalist design. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga napansin kong advantages ni A16 at similarities sila sa isa't isa, at sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphone na to. At kung interested nga kayo, again, dito lang kayo bibili sa ating trusted product link. Dahil dito sa ating product link, again, ngayong payday, makukuha po kayo ng mga special voucher na malaki po yung discount na makukuha nyo. Mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba, naguguluhan ako? 5G ba or A06 5G? So, yun. To be honest, when it comes sa performance ng dalawang smartphone na to, pareho sila maganda. Pareho ang sulit sa kanilang mga iba't ibang presyo. Again, kinumpare ko tong dalawang smartphone na to kasi nire-request sa mga ibang viewers natin. Naguguluhan sila, mag-upgrade ba sila, mag-all-in na sila sa few thousand of pesos, o dito na lang tayo sa A06 sa makakatipid tayo. Kung ako tatanungin kung meron naman kayong budget mga ka-J-Vlog at nakuha nyo ng sale ng A16 5G, kaya abang-abangan nyo yan.
Kung makuha nyo to ng 7,000, 6,000, or 8,000, sulit na sulit pa rin naman yan. Kaya, ako kung meron akong ganyang budget, syempre I'll go for the A16 5G all the way. Kaya nga, sa ating phone comparison or sa ating mga reviews, ang tinago ko lang is yung A16 5G kasi yan yung isang nagustuhan kong smartphone ngayon 2025. And magiging sulit talaga ang idadagdag nyo. Biruin mo, na-boost na kayo sa AMOLED display or Super AMOLED display. Better camera performance, better RAM at ROM, 8GB 256. Mas maganda yung design niya. May magiging reason nyo bakit nyo pipili ng A16 5G is yung Super AMOLED talaga at yung RAM at ROM niya compare sa A06. Pero kung ang budget nyo lang talaga is 4,000, 5,000, definitely no worries. Sulit din naman ang A06 5G. Future proof yan, matagal niya magamit dahil both smartphone ay matagal po masosupport ng operating system at ng Android update. Kaya yon mga ka-J-Vlog, kung meron nga, ulitin ko, kung meron kayong extra budget, go for the A16 5G display all the way ang isang ma-appreciate nyo sa smartphone na to. So kung interested nga kayo sa dalawang device na to, hopefully nakatulong din yung mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayo between sa dalawang smartphone na to, dito na kayo bibili sa ating View Products dahil diyan mura at bagsang presyo. At syempre ngayong payday, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo pag clinic nyo yung ating View Products at diyan kayo nag-check out.